Nakamute ka, Brother Dave. Wala kang sound there, brother. Wala ta, bro. Ano yun? Yan. Yan, nandan. Okay. Yan, lagyan na lang. Mag-con na lang. Earphone. Yan, mga kapatid. Malinaw. Yan, salamat po. At muli, magandang gabi sa ating po lahat. At tayo po ay sa mandali, mag-aaral po ng salita po ng Panginoon. Very short devotion po mga kapatid. Paalala po sa bawat isa. So dito po sa John chapter 15, verses 1 hanggang sa verse 8. Very familiar verse po ito. Para John chapter 15, verse 1, dahil ko na lamang po, I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away, and every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of it itself, except it abide in the vine. No more can ye, except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. If a man abideth not in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. In verse 8, herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. Tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa salita po ninyo, namin po binasa, namin po pag-aaralan po ngayong gabi. Pagpalain po ninyo ito, Panginoon, sindi po nawa ito na paalala, pagpapay po namin bilang isang mananampalataya. Nawa, Panginoon, ang banal na Espiritu, ang siya po magbigay po sa amin ng katalinuhan, ang nawa, Panginoon, kayo po magsalita. Kayo po may taas sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, dito po mga kapatid, sa ating pong binasa na kung saan ito po yung pong, I think ito na po yung mga huling mga paalala na po ng ating pong Panginoon na Kristo sa kanya pong mga disipulo. Po, dahil malapit na po dito yung pong kanya pong pagkapako. So ito po yung mga reminders po ng Panginoon po sa kanila na kung saan ay nasa huling hapunan po sila o nasa isang kwarto po sila na kung saan ay sila po ay nakikinig sa ating pong Panginoon. Kung titignan po ninyo mga kapatid, bago po sa chapter 15, kung titignan po ninyo sa verse 31 ng 14, sabi niya, but that the world may know that I love the Father, and as the Father gave me commandment, even so I do. Arise, let us go hence. So dito po ay makikita po natin mga kapatid, nung nasa isang tahanan po sila, nasa isang kwarto po sila, yung sabi po ng Panginoon na lumabas tayo. Lumabas po sila at nung pong paglabas po nila, dito na po sa chapter 15, ay
ay nakita po natin dito na marahil doon po sa labas, sa kanila pong paglalakad, ay may mga ubas. Ito po yung kasing ginagawa ng Panginoon. Pinahalin tulad po niya yung buhay po ng isang Kristiyano sa mga neighbor. Diba? So marahil sa kanila pong paglalakad po, mga kapatid, ay nakita po niya yung mga ubas. Diba? At dito po ay naintulad po niya. So sabi po niya, mga kapatid, in verse 1, I am the true vine, and my Father is the husbandman. So, dito po ay makita po natin the vine dresser or the husbandman, and the branches. Now, dito ay sabi ng Panginoon, I am the true vine. Makita po natin po, mga kapatid, na sinasabi ng Panginoon, I am the true vine. So, bakit meron bang hindi totoo na vine? Diba? Yun po yung katanungan. So, bakit sinabi ng Panginoon na I am the true vine? Kasi po, kung titignan po ninyo kasi mga kapatid, sa Old Testament, meron pong sinasabi po dito na kung saan na yung mga Hudyo ay o yung mga Israelita ay sila po ay tinawag din po na mga ubas na vine. Now dito po sa awit Psalms chapter 80 verse 8, kung titignan po ninyo, ito po ay pinapatungkulan po ng ating pong ng ating pong Panginoong Jesucristo. Sabi niya doon sa verse mula sa Egypto, yan, sa Tagalog. Mula sa Egypto, ikaw ay naglabas ng puno ng ubas, sakay tinanim sa lupang dayuhan, matapos ang tao rooy palayasin. Now, hindi lamang po yun, makikita po natin, titignan din po natin yung mga ibang verses. In Hosea chapter 10, in verse 1, in Hosea, sabi po sa Tagalog, ang Israel ay tulad ng punong ubas na mayabong at hitik ng bunga. Diba? Habang dumarami ang kanyang bunga, dumarami naman ang tinatayo niyang dambana. Habang umuunlad ang kanilang lupain, ay lalo nilang pinagpapala ang mga haliging sinasamba nila. Na kung saan ang punong ito ay mismo itinanim sa pamamagitan ng kamay ng Diyos. So dito po, mga kapatid, ay makikita po natin na ito pong Israel, ito po yung pinaniniwalaan po ng mga Hudyo, pinaniniwalaan po ng mga Pariseo, na once na ikaw ay isang Israelita, ay ikaw na ay anak na ng Diyos. Di ba? So, ito nakakalungkot din po, mga kapatid, marami din pong mga ibang mananampalataya o ibang baptist nga po, naniniwala din po dito na once na ikaw daw ay isang Hudyo na, ikaw ay anak na ng Diyos. Di ba? Ikaw ay, kung ikaw Israelita na, o ano man dyan, ay ikaw na ay anak ng Panginoon. Hindi ho ganun po, mga. Diba? So, yung sinasabi po ng Panginoon sa Kristo po dito, hindi po ganun. Hindi po ibig sabihin na connected ka na doon sa bayan ng Israel, ay ikaw na ay anak na ng Panginoon. So dito po ay sinasabi ng Panginoon sa Kristo that I am a true vine. Ako yung totoong ubas, puno ng ubas, sinasabi po ng Panginoon Jesucristo. Na kung titignan po ninyo, mga kapatid,
sabi niya, na kung saan ay, sabi niya in verse 2, every branch in me that beareth not fruit, he taketh away, and every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth much fruit. Now, alam niyo mga kapatid, sa verse 2 po na ito, napaka controversial po ito kung minsan, no? At ginagamit po ito ng kung minsan ginagamit po ito ng mga ibang sekta, mga ibang religion na kung saan ay ang paliwanag po nila dito ay yung pong losing salvation. Dahil po meron pong ginamit po dyan na take it away, na yung pong hindi nagbubunga ay aalisin ng Panginoon. Diba? Pero kung titignan po ninyo mga at nakakalungkot din po, meron na rin pong mga ibang baptist, no? Na naniniwala po sa mga paniniwala po na gano'n. Yun po yung nakakalungkot. No? Pero kung titignan po ninyo mga kapatid, sa verse 2 po nito, ay pinicture po ng Panginoon yung pong dalawang klase po ng sanga. Diba? Yung pong sanga na hindi namumunga at yung pong sanga na namumunga. At kung titignan po ninyo, hindi lamang po doon nagtatapos. Ang sabi po niya dito, and every branch that beareth fruit, he purgeth it, and it may bring forth more fruit. Diba? So, ito pong sanga po na ito mga kapatid, kung papansinin po ninyo, ang sabi niya, every branch in me that beareth not fruit. So, yung branch pala na yon ay na kay Kristo. Diba? Kasi ang sabi po niya, every branch in me. Ibig sabihin, yung branch pala na yon connected na sa Panginoon. Ibig sabihin po, yung branch pala na yon kung sa buhay po ng isang tao, connected na po sa Panginoon. Diba? Ligtas na po siya. Pero, hindi nga lang nagbubunga. Diba? So, tuloy po natin, sabi niya, sila po, ibig sabihin, itong dalawang klase ng branches po nito, ay they are both Christians, mga kapatid. Di ba? So, tignan po natin mga kapatid. Sa Greek po na ginamit po dito, yung pong take it away, kung babalikan po natin, every branch in me that beareth not fruit, it take it away. Yung take it away po, mga kapatid, sa Griego po na ginamit po ito, ang word na aire, o aire. Ang ibig sabihin po ng aire, lifts up or takes away. Diba? Yung po yung ibig sabihin po niya, lifts up or takes away. Pero alam niyo mga kapatid, yung pong, yung NIV, napakatindi po yung ginamit po dito na translation. Yung ginamit po niya ay cut off. Di ba? Kaya medyo delikado minsan pag gumamit ka ng NIV. Talagang cut off yung pong ginamit ko. Talagang putol po talaga. Di ba? Pero po sa, ang ibig sabihin po, mga kapatid, yung aire ay lift up or takes away. So ano pong ibig sabihin po mga kapatid? So ano ba yung talagang ginamit po dito sa verse 2 po na ito? Kung babalikan po natin mga kapatid, kung tatanungin po natin yung pong vine dresser o yung pong mga nag-aalaga po ng mga vines, kung ano po yung ginagamit po nila, kung ano po yung ginagawa po nila doon sa unfruitful branches. So ano po yung ginagawa po nila doon po sa grape vines po mga kapatid? Alam niyo po kasi yung pong grapes, nakahang po yan. Di ba? Nakahang po yan, may mga tali po yan, may nilalagay po na kahoy o tali, parang
Yung sa ampalaya, mga upo, mga ganon, nakahang. Di ba? Pero kapag yung pong grapes po na yan, mga kapatid, napabayaan po doon sa lupa, di ba, na nakahang doon sa lupa, o nakalaylay doon sa lupa, hindi ko pong sabihin, nakalaylay doon sa lupa, magkakaroon po yan ng mga maliliit po na ugat. Diba? Imbes na bunga sana yung lalabas po sa kanya, yung maliliit po na ugat, diba? Yung lalabas na kung saan ay mag-uugat doon po sa lupa. Pero kung titignan po ninyo, mga kapatid, yung pong mga ugat po na yan, ay hindi naman po siya makuha ng enough nutrients kasi hindi naman po malalim yung pong kanya pong pagkabaon. Hindi po kagaya ng vines, yung pinakapuno niya talaga, malalim po yung pong mga ugat po nun. Diba? Kaya po pag yung pong taga-alaga po ng vines po na yun, pag nakita po niya yung pong branches na nakahang o nakalaylay dun sa lupa, ang ginagawa po niya, iniaangat po niya. Diba? He lifts up. Okay? Yung po yung ibig sabihin po, inaangat po niya yung pong mga branches na nakalaylay doon sa lupa, inaayos po niya, diba? Nilalagyan po niya ng tali, diba? Nililinis po niya, inaayos po niya, dahil alam po niya, mga kapatid, na sa ganung paraan, doon po mamumunga yung branch na yun. Diba? Yan po, kaya po naniniwala po ako, mga kapatid, na yung pong takes away na ginamit po dito ay lift up. Okay? O yung pong A-ray na ginamit po dito ay lifts up. Yung pong mga branches na nakalaylay, iniaangat po yan. Diba? Upang sa ganon, ay magkaroon po siya ng bunga. Diba? Ikaw naman niligtas ng Panginoon, tapos hindi ka mamunga, tatanggalin ka ng Panginoon. Di ba? Napaka-imposible po. Kaya ang niligtas ng Panginoon upang mamunga, mga kapatid. Di ba? Kaya nga napaganda yung kanta na kinakanta po natin lagi. Di ba? Love lifted me. Di ba? Love lifted me. Love lifted me. When nothing else could help. Love lifted me. Di ba? Yun po, mga kapatid, yung ginawa po ng Panginoon. Di ba? Instead na tanggalin tayo doon sa vine, doon sa puno, di ba? Inaangat tayo. Di ba? Upang sa ganun, tayo po ay mamunga. Di ba? So, kung titignan po ninyo, babalikan po natin. Di ba? Sa ating pong text. Ayan. Kaya ang ating pong titignan, mga kapatid, ay connected life. Ang konektadong buhay. Alam niyo, mga kapatid, una, ang konektadong buhay is a contented life. Ang konektadong buhay sa Panginoon, mga kapatid, ay kontento po yan. Kontento po yan, mga kapatid. Normal po, mga kapatid, na tayo bilang isang mananampalataya, meron pong mga problema, di ba? May mga pagsubok po sa buhay, di ba? Sa katapusan na lang ng buwan, marami na namang problema, di ba? Ngayon katapusan na naman, mga kapatid, may mga problema na naman, may mga bayarin na naman, di ba? Yan na naman palaging sinasabi ni Elder Rene, Judith, di ba? Yan si Jonah, di ba? Meron pa isa pangatlo, Kati, kung di ka na nagbayad, cut na. Di ba? Cut na yung kuryente, cut na yung internet, di ba? Cut na yung tubig. Di ba? Yun po, mga kapatid.
say po mga Judith, kapatid, Jonah, tayo bilang isang mananampalataya ay hindi naman tayo sagana material eh. Pero once na alam po natin mga kapatid na tayo po ay connected doon sa vine po na yun, nandun yung nutrients kasi. Nandun yung source. Diba? Kagaya na yung example ko po kanina. Yung branches na yon, pilit po niyang kumukuha ng nutrients doon sa lupa. Pero hindi po siya makakuha ng enough nutrients kasi hindi po makabaon yung kanyang ugat. Unlike doon po sa main, di ba, na vine, pag doon po siya nakadepende, doon po magkakaroon po siya ng bunga. Di ba? So yun po mga kontento tayo bilang isang mananampalataya kasi nga connected tayo doon sa source, doon sa vine. Diba? Na yung vine na yun ay malalim yung ugat po niya. Diba? Na yung pong vine po na yun ay ang ating pong Panginoon, mga kapatid. Diba? Kaya nga po alam nyo, dito po sa mundo, mga kapatid, marami pong mga tao ang hindi po nakukontento. Diba? Hindi na ako kontento sa pagmumukha. Kaya yung iba nagpapa-opera. Hindi na ako kontento yung pagmumukha eh. Na-operahan na nga, hindi pa rin makontento, pa-opera ulit ng mukha. Hindi pa rin makontento, pa-opera ulit. Walang hanggang pagpapa-opera sa mukha. Di ba? Hindi lang sa mukha mga kapatid. Yung mga iba, kung ano na yung pinapa-opera. Pinapapalitan. Diba? Yun na yung binigay ng Panginoon. Papalitan pa. Diba? Yung merong ganun na nagpastor na kuwan na Baptist na dati siyang bakla siya, nagpa-transplant siya. Pero nung naging kwan siya, nakakilala daw siya sa Panginoon at nagpastor po mga kapatid. Ang problema na ngayon, hindi na may balik. Diba? Yun ay nakakalungkot talaga, hindi na may balik. Diba? So ano pong ibig sabihin? Hindi po siya nakontento dati doon sa ibinigay po ng Panginoon. Tayo po bilang isang mananampalataya, alam po natin, connected tayo sa vine, Panginoon, you must be content, mga kapatid. Ano binigay ng Panginoon sa atin? Di ba? Ano man yung pinagkaloob ng Panginoon sa atin? Di ba? Naman yung mga bagay po na nasa sa atin, yung gamitin po natin, di ba? Sa atin pong buhay upang tayo po ay makontento. Hindi lamang po yun, mga kapatid. A connected life is a contented life. A connected life is a fruitful life. Isa pong mabuong buhay. Diba? So kung titignan po ninyo, alam nyo, yun po yung pong sabi po ng Panginoon para tayong halaman na itinanim po ng Panginoon. Nang nais po ng Diyos ay tayo po ay lumago, tayo po ay madiligan, at siya po yung pong magpapalago na gaya nga po ng sabi po ni Paul doon sa Corinthians. Diba? So, habang tayo po ay lumalago po mga kapatid, of course, meron pong bunga na makikita sa buhay po natin bilang isang mananampalataya. Diba? Na sana po hindi po yung pong pagbubunga na yung parang mangga na meron panahon, yun, sana hindi po gano'n. Kundi yung pagbubunga sana natin mga kapatid, sana yung kagaya po ng tawag dito, yung saging, pag namunga po yan, wala po yung panapanahon. Di ba? Wala po yung panapanahon po mga kapatid. Sana po ganun tayo bilang isang
mananampalataya, alam niyo, marami pong mga nagsasabing sila po ay Kristiyano, sila ay naniniwala sa Panginoon, sila ay saved, pero walang bunga. Diba? Fruitless. Diba? So, tayo bilang isa pong mananampalataya, na kung saan, if we think we are a Christian, and we sense that we are fruitless, parang walang pinagkaiba. Parang walang pinagkaiba dun sa hindi mananampalataya. Then, mayroon pong problema po ito. Diba? Marahil mayroon pong a big problem. Alam po ninyo mga kapatid, there is no fruit because there is no growth. At ito po yung mas nakakalungkot, there is no growth because marahil there is no life. Kahit nga yung bonsai, lumalago din yan eh. Di ba? Diba? Pero kung walang growth, yung isang puno, hindi lumalaki, hindi man lang nagkakadahon, wala nang buhay yun. Mga kapatid. Di ba? Walang buhay yun. Di ba? So tayo po bilang isa pong mananampalataya, ay dapat po ay magkitaan tayo ng bunga kasi po tayo po ay mayroon pong buhay. Konektado po tayo sa atin po Panginoon. Pero titignan po ninyo mga kapatid, hindi po porket sa branch, tumutubo yung pong bunga, hindi mo naman po ibig sabihin na wala na pong silbi yung vine, yung pong puno. Kasi po kung titignan po ninyo sa ating pong binasa po kanina, sabi po mismo ng Panginoon, without me, you can do nothing. Without me, you can do nothing. So kung wala po ang Panginoon, mga kapatid, sa buhay din po natin, bilang isang mananampalataya, ay talagang wala po yung pong paglago po sa atin. Wala po yung pong wala po yung pagbunga po sa atin. Kaya nga po sabi po ng Panginoon, if ye abide in me, kailangang manatili po sa Kanya, mga kapatid. Diba? Tayo po ay magpasakop po sa Kanya. Diba? Lalo kung titignan po ninyo, alam niyo, sabi po ng Panginoon po dito. Sabi niya, in verse 3. Yan, 15, chapter 15, verse 3, and ye are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches, he that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. Diba? Yun po yung sinasabi po ng Panginoon. Diba? Kaya nga po dito, meron pong tinatawag po na pruning process. Diba? Na kailangan po yung pong mga tuyo na yan, diba? Na hindi na kailangan na sanga ay matanggal. Diba? Alam niyo mga kapatid, kung minsan sa buhay po natin, may mga tinatanggal po ng Panginoon. Kaya nga po sinasabi ko yun dito. May mga tinatanggal po ang Panginoon. Masakit po talaga yun. Pero kailangan pong matanggal yung pong mga tuyo ng sanga ng kayabangan, di ba? Sanga ng pride, di ba? Kailangan pong matanggal po yung mga bagay po na yun, mga kapatid,
upang tayo po ay magbunga bilang isang mananampalataya. Kaya po sabi po niya doon po kanina sa verse 2, every branch in me that beareth not fruit, he take it away, and every branch that beareth fruit, he purgeth it. Diba? Nililinis po niya ito. May mga tinatanggal po siya. Diba? Ganon din po sa mga magsasaka. Diba? Ganon din sa bonsai yung ginagawa nila sa bonsai, kaya Pastor Rene. Pag namumunga na po yan, tinatanggal nila yung mga dahon. Diba? Kapag sa ganun, yung pong nutrients, hindi na mapunta dun sa dahon, kundi dun sa bunga. Diba? Kung mas lumalaki, mas lalong lalaki yung pong bunga. Diba? Ganun din po, mga kapatid. Tayo bilang isang mananampalataya, may mga tinatanggal po ang Panginoon sa buhay po natin na hindi po natin kailangan doon po sa ating pong pagbunga. Di ba? Imbes na imbes na mamunga tayo mga kapatid, hindi na po. Di ba? Ang mangyayari, magiging mabungga na tayo. Hindi na magiging mabunga. Di ba? Kung hindi ho yun tinanggal ng Panginoon sa buhay po natin, imbes na magiging mabunga tayo, baka mas magiging mabunga nga tayo, mga kapatid. Di ba? Nagiging palaway. Di ba? Nagiging chismoso, nagiging chismosa, nagiging palaway. Di ba? Marami pong Kristiyano po na ganun, mga kapatid. Palaway sa Facebook. Di ba? So yun po mga kapatid, kailangan pong matanggal sa buhay po natin yung po mga hindi po kailangan. Pero kung minsan talagang mahirap, kung minsan masakit para sa atin, pero kailangan po kung sa ganun, tayo po ay mamunga bilang isang mananampalataya. And the last po mga kapatid, ano po yung last? The connected life is an overcoming life. Ayaw po ng Diyos mga kapatid na palamuti lang tayo. Ayaw po ng Diyos na basta naging sanga lamang tayo. Hindi po mga kapatid. Meron pong plano ng Panginoon. Diba? Kung bakit tayo niligtas ng Panginoon. Meron pong plano ng Panginoon na para sa atin. Diba? Na kailangan pong gawin po natin sa ating pong buhay bilang isang mananampalataya, diba? Upang sa ganun tayo po ay malugod po natin ang Panginoon. Nawa po mga kapatid ay huwag tayong humintog sa ating pong buhay bilang isang mananampalataya. Diba? Sana magpatuloy po tayo bilang isang mananampalataya. Sana po ay kagaya tayo ng isang damo na kahit napakapakan na, diba? Kahit napudpud na, pero pagdating ng ulan ay yan ulit. Di ba? Tutubo ulit. Di ba? So, yung sabi nga ni Peter doon sa 2 Peter chapter 3 in verse 18, sabi niya doon, ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago, sa kabutihan, at sa pagkilala sa ating Panginoon. At tagapagligtas na si Jesucristo, sa Kanya ang kapurihan ngayon at magpakailan. Diba? Ano man po sana mga kapatid, yung pong mga pagsubok po natin sa buhay na nararanasan po natin ngayon, nandiyan po ang Diyos. Diba? Hindi po tayo kailanman tatanggalin doon sa puno ng ubas po na yun. Diba? Hindi tayo iiwan, Panginoon. Kaya tayo po ay magdepende lamang po doon sa biyaya po ng Panginoon. Sabi nga ni Paul doon sa 2 Corinthians chapter 12 in verse 9, diba? My grace is sufficient for you. Diba? My grace is sufficient for thee. Biyaya po ng Panginoon. Sapat po yung pong biyaya po ng Panginoon sa buhay po natin.
Yun lamang po, napaka-sikli pong mensahe. Connected life. Connected life is a contented life. Connected life is a fruitful life. Connected life is an overcoming life. Salamat po.